Magandang araw sa inyong lahat, mga taga-subaybay. Ako ay isang babaeng nakatira sa Maynila, malapit ng Uportayong Anyos. Dahil sa mga hindi makatarungang hiling mula sa pamilya ng aking asawa at sa kanyang pangangaliwa, humantong ako sa diborsyo. Kung simpleng pangangaliwa lang sana, hindi ko na sana ipinadala ang aking kwento sa channel na ito. At hindi rin ako basta-basta pumayag na makipaghiwalay at tumanggap lang ng sustento. Mula ngayon, ipapakilala ko ang aking kwento bilang isang kwento ng diborsyo, ngunit ito ay isang kwento ng paghihiganti na magtatapos ng matagumpay at magbibigay ginhawa. Magsisimula na ako. 5 taon kaming kasal. Bago ako ikasal, mayroon na akong pinapatakbong negosyo ng damit at kagamitan pambata at ipinagpatuloy ko ito kahit kasal na kami. Ang aking asawa naman ay isang empleyado sa isang maliit na kumpanya. Wala kaming anak. Ito ay dahil sa paulit-ulit na pagkalaglag ng bata na naranasan ko. Nang una akong magbuntis, naging sobrang maingat ako higit kailanman. Dahil ito ang kauna-unahan at pinakamahalagang buhay na dumating sa akin, naging labis-labis ang aking pag-iingat. Noong panahong iyon, late ako pumapasok sa opisina para lang tapusin ang mga mahahalagang gawain at maaga akong umuuwi para magpahinga at naging maingat din ako sa aking mga galaw. Sa kabila nito, nalaglag pa rin ang bata at ganoon din ang nangyari sa pangalawa at pangatlong pagkakataon. Matapos naming maranasan ang ganoong kalungkot na pangyayari ng 3 beses, naging matatanggap na namin ng aking asawa. Malaking kaligayahan sana ang magkaroon ng anak at palakihin ito, ngunit masaya rin kami sa aming kasalukuyang buhay na kaming dalawa lang. Nabanggit ko ito ng maaga dahil nais kong ipahiwatig na hindi nasira ang aming pagsasama dahil sa isyu ng pagbubuntis at panganganak. Natural, nagpaparamdam ang pamilya ng aking asawa. Ngayon, wala pa ring balita tungkol sa pagbubuntis. Ganoon na lang ba kayo? Hindi ba kayo dapat pumunta ulit sa doktor? Habang tumatanda kayo, mahihirapan na kayong manganak at magpalaki ng bata. Ngunit, kapag lumalabas ang aking asawa at nilalagyan ng limitasyon, "Ma, wag na nating pag-usapan ang tungkol sa pagbubuntis. Kami na ang bahala dyan." 3 beses na kaming dumaan sa mahirap na sitwasyon. Sa tingin mo ba ay makakaisip pa kami ngayon? Lubhang naapektuhan ang katawan ng aking asawa at sa ngayon, pinag-iisipan naming mamuhay ng walang anak, kaya wag na ninyong banggitin pa. Sa ganitong paraan, sa tuwing lumalabas ang usapin mula sa pamilya ng aking asawa, ang aking asawa ang naglalagay ng hangganan, kaya naging katanggap-tanggap ang pagpaparamdam na iyon. Hanggang noon, ang aking asawa ay parang isang matibay na panangga para sa akin. Walang mas mahalaga pa rito sa aming pagsasama at sa aking relasyon sa pamilya niya. Ngunit, isang araw, ang asawa kong pinagkakatiwalaan ay nagbigay ng ganitong pahayag. "Nag-resign na ako ngayon, kaya huwag mo na akong gisingin bukas." Nagulat ako. Bakit bigla siyang nag-resign sa trabaho? Oo, madalas akong makarinig ng mga salita tulad ng "ang hirap sa trabaho" o "nagalit na naman ako ngayon." Ngunit ang ganoong mga salita ay sinasabi ng lahat ng nagtatrabaho, hindi ba? Ako rin, na nagpapatakbo ng sarili kong kumpanya, ay nagsasabi ng ganoon. Ngunit hindi lahat ay nagre-resign, pero ang aking asawa ay basta na lang nag-resign nang hindi man lang ako kinonsulta, kaya nakakapagtaka. Bigla kang nag-resign? Ipaliwanag mo ng maayos at mahaba. Ano ang ibig sabihin niyan? Bakit bigla? Alam mo na, ang bagong team leader sa aming team, iyong kasabayan ko, pinahihirapan niya ako. Siguro gusto niyang makipagkompetensya sa akin. Kahit sa maliliit na bagay, inaaway niya ako. Kaya naiinis ako, at ngayong araw, inaway niya ulit ako kaya nag-resign na lang ako. Sa isang sandali, naisip ko na parang nakikipag-usap ako sa isang bata, hindi sa aking asawa. Sino ba ang nagre-resign sa trabaho dahil lang sa naiinis? Lalo na sa trabahong pinaghirapan niyang pasukin. Bukod pa rito, batay sa narinig ko, mukhang hindi naman kasalanan ng team leader. Ang aking asawa ang nauna, dahil naiinis siya na ang kanyang kasabayan ay naging kanyang superior at hindi niya sinunod ang utos ng kanyang superior. Sa huli, siya ang may kasalanan. At nang sitahin siya, naiinis siya kaya nag-resign. Gusto ko sanang magsalita at ipagtanggol ang aking sarili. Ngunit ano pa ang magagawa ko? Nag-resign na siya at wala nang balikan. Pinigil ko ang mga salita na halos lumabas na sa aking bibig at sa halip ay sinabi ko,
Sige, naiintindihan ko. Pero ano ang plano mo sa hinaharap? May iba ka bang plano? Ang aking asawa na nakahiga sa sofa na parang isang basahan ay umayos ng upo at sinabing, pinag-isipan ko iyan. Dahil sa pag-resign ko sa ganitong paraan, mahihirapan akong makahanap agad ng ibang trabaho. Kaya naisip ko, magtatrabaho na lang ako sa kumpanya mo. Ano? Sa kumpanya ko? Wala kang alam sa negosyo ng damit at kagamitan pambata. Ikaw ba? Ipinanganak para magnegosyo ng damit pambata mula pa sa simula. Hindi, di ba? Ako rin. Kung tuturuan mo ako, magiging magaling din ako. Kahit na sa tingin ko ay hindi iyan ang tamang desisyon. Pag-isipan mo ng mabuti. Sa ngayon, pagod na pagod tayo at hindi pa natin iniisip ang pagbubuntis. Ngunit baka sa hinaharap ay magbuntis ako. Sa halip na ipaubaya ko sa ibang tao at mag-alala, mas mainam kung ako na lang ang hahawak ng trabaho at magpapatakbo ng kumpanya para sa iyo, di ba? Hindi naman ito ganap na walang katuturan, ngunit hindi rin ito ang perpektong sagot. Higit sa lahat, medyo galit ako dahil sa ginawa ng aking asawa nang hindi man lang ako kinonsulta, kaya ayaw kong ibigay ang sagot na gusto niya sa sandaling iyon. Pag-iisipan ko muna. Magpahinga ka muna ng ilang araw at maghanap ka rin ng ibang trabaho, baka may mas magandang lugar pa kaysa sa kumpanya ko. Bagamat ganito ang aking sinabi, balak kong papuntahin ang aking asawa sa kumpanya pagkatapos ng 1 linggong pahinga. Ayon sa kanya, kung nag-resign siya sa ganitong paraan, mahihirapan siyang makahanap ng trabaho sa ibang lugar sa loob ng ilang panahon at hindi rin sigurado kung gaano katagal siya maghahanda para sa trabaho. At dahil kailangan ko rin ng taong mapagkakatiwalaan sa lahat ng gawain sa kumpanya, balak kong sundin ang gusto niya. Ngunit, kinabukasan, nakatanggap ako ng tawag mula sa aking biyenan. Dahil lang sa alam mo ang negosyong iyan, hinahayaan mong mawalan ng kumpiyansa ang aking anak? Hindi ba dapat na nagpapasalamat ka at kinukuha mo ang isang taong may kakayahan tulad ng aking anak na nais tumulong sa iyong kumpanya? Bakit mo naman sinagot na pag-iisipan mo pa? Pinapahirapan mo ang aking anak. Ang aking asawa na hindi man lang ako kinonsulta sa malaking desisyon na mag-resign sa kumpanya ay agad na nakipag-ugnayan sa kanyang ina. Mukhang sobrang galit ang aking biyenan at tila gusto niya akong kainin ng buo. Habang walang tigil siyang naninisi sa akin, sobrang pinupuri niya ang kanyang anak kaya halos matawa na ako sa inis. Ma, sa aking pananaw, ang asawa ko ay nag-resign nang hindi ako kinonsulta. Sa tingin niyo ba ay gusto kong gawin ang lahat ng gusto niya? Sa tingin niyo ba ay may magagandang salita akong sasabihin? Sa totoo lang, gusto kong sabihin sa kanya na bumalik siya agad sa trabaho, ngunit pinigilan ko ang sarili ko at sinabing pag-iisipan ko. Gaano naman kaya kahirap ang pinagdaanan ng aking anak at nag-resign siya sa kumpanyang pinaghirapan niyang pasukin? Dapat ay naiintindihan mo iyon. Ako rin. Ano sa tingin niyo ang pinagdaanan ko? At halos 40 na ang asawa ko. Mas matanda pa siya sa akin. Pero, tinatawag mo pa rin siyang anak? Siya ay haligi ng tahanan. At sinabi ko lang na pag-iisipan ko, ngunit balak ko naman siyang papuntahin sa kumpanya sa lalong madaling panahon. Asawa ko siya. Sa tingin niyo ba ay gusto kong makita siyang nalulungkot sa bahay? Dahil sa hirap na dinanas niya, ipapahinga ko lang siya ng halos 1 linggo at pagkatapos ay sasama na siya sa akin sa trabaho. Habang sinasalungat ko ang aking biyenan, sinabi ko rin ang aking saloobin. Agad na nagbago ang tono ng boses ng aking biyenan. Dati ay parang gusto niya akong kainin, ngunit sa sandaling sinabi kong papapuntahin ko ang kanyang anak sa kumpanya, naging isang sweet na biyenan siya. Oh, talaga ba? Talagang ang malalim ang pag-iisip ng aming manugang. Narinig ko lang ang sinabi ng aking anak at mali ang pagkaunawa ko sa aming manugang. Sige, mabuti na rin na pinagpahinga mo siya. Kailan pa ba siya makakapagpahinga ng ganoon kalaya? Walang masabi ako sa mabilis na pagbabago ng ugali ng aking biyenan. Kasabay nito, kinilabutan din ako. Matapos kong makita ang dobleng pag-uugali ng aking biyenan, lumipas ang oras at ang aking asawa ay nagsimulang magtrabaho sa kumpanya. Bago siya pumasok sa opisina, ito ang paulit-ulit kong idiniin. Mahal, huwag mong kalimutan na asawa ka ng may-ari. Hindi dahil asawa ka ng may-ari ay babaliwalain mo ang mga empleyado at magiging authoritarian. Dahil asawa ka ng may-ari, dapat kang maghanap ng mas mahirap na trabaho, simulan mula sa pinakamababa at matuto ng maayos. Kung wala kang ganoong paghahanda, huwag ka nang pumasok sa kumpanya.
Kung siya ay isang tao lang na walang magawa at pansamantalang tutulong, hahayaan ko siyang gawin ang gusto niya. Ngunit, iniisip ko na bilang taong papalit sa akin, sa pagpapatakbo ng kumpanya kung wala ako, kailangan niyang matuto mula sa mga gawain ng mga bagong empleyado hanggang sa mga gawain ko. Tumango ang aking asawa sa aking sinabi, kaya naisip kong pareho kami ng iniisip. Ngunit, nang magsimula na siyang pumasok sa opisina, nakaupo lang siya at pinagmamasdan ang paligid. Hindi ko alam kung paano ko pinigil ang aking galit. Ayaw kong makipag-away sa harap ng mga empleyado. Kaya, kinagabihan, muli kong idiniin sa aking asawa at sinabi, malinaw kong sinabi sa'yo, hindi ka lumabas para maglaro ng boss-bossan. Ikaw ang nagsabing naiintindihan mo at gagawin mo ng maayos. Pero bakit ka nakaupo lang? Pumasok ka ba sa kumpanya para lang panoorin ang mga empleyado na abala unang araw pa lang? At ako ang asawa ng may-ari at posibleng maging may-ari sa hinaharap. Paano ako gagawa ng maliliit na gawain? Mukhang hindi man lang pinapakinggan ng aking asawa ang aking sinabi. Malinaw na gusto lang niyang maging boss kaya pinilit niyang pumasok sa kumpanya. Nang marinig ko iyon, muli akong nakaramdam ng pagkabigo sa aking asawa. Pinasok kita sa kumpanya para magsimula sa maliliit na gawain. Sa tingin mo ba ay basta na lang bumababa ang isang may-ari mula sa langit? Bilang may-ari, dapat ay alam mo ang lahat ng bagay. Mula sa maliliit na gawain hanggang sa malalaking responsibilidad. Malinaw kong sinasabi sa iyo, simula bukas, gagawin mo ang mga gawain na ginagawa ng pinakabata sa opisina. Kung manonood ka lang na parang pinapanood mo ang apoy sa kabilang kalsada, hindi ka na makakapunta sa opisina, pinakabata. Hindi ba sumusobra ka na? May posisyon ako sa nakaraang kumpanya ko, paano ko gagawin ang gawain ng pinakabata? Ikaw ang nag-resign sa nakaraang kumpanya mo kahit may posisyon ka dahil ayaw mo na. Ikaw rin ang nagpumilit na pumasok sa kumpanya ko. Kung nagbago ang kumpanya at ang uri ng trabaho, hindi ba natural lang na magsimula ka sa pinakababa? Hindi ka isang experienced employee sa kumpanya ko. Isa ka lang pinakabata. Matapos ang isang malaking pagtatalo, nagpakita ang aking asawa ng kaunting pagbabago. Hindi na siya nakaupo lang at nagmamasid. Sinusundan niya ang pinakabata at nag-aaral ng mga gawain. Bagamat hindi niya ipinakita ang pagsisikap na matuto ng higit patulad ng pinakabata sa kumpanya, dahil nagsisikap naman ang aking asawa, pinagmasdan ko na lang siya. Ang balita na ginagawa ng aking asawa ang gawain ng pinakabata at hindi naglalaro ng boss-bossan ay natural na nakarating sa pamilya ng aking asawa. Ngunit hindi na rin ako kayang diretsyong pagalitan ng aking biyenan. Sa mahinang boses, sinabi niya, pero hindi ba masyado naman ang pinakabata? 40 na siya at asawa ng may-ari. Hindi ba mas maganda kung bibigyan mo siya ng isang disenteng posisyon para naman may dignidad ang asawa mo? Bagamat nagrereklamo siya ng ganito, nagkunwari akong hindi ko narinig at pinagpatuloy ang pagbalewala sa kanya. Alam ng aking biyenan na binabalewala ko siya, ngunit hindi na rin siya nagsalita. Alam niya kasi na kung magsasalita pa siya ng kahit isang salita, kaya ko talagang paalisin ang aking asawa. Kaya, pansamantala ay tila nagkaroon ng kapayapaan sa loob ng bahay. Ngunit, iyon ay pansamantala lang. Sa panahong iyon, narinig kong ikakasal na ang aking hipag. Ang aking hipag ay 5 taong mas bata sa aking asawa. Lahat sila sa pamilya ay pinalaki siya ng sobra-sobra mula pa noong bata pa siya, kaya sa madaling salita, parang isang bata na walang pinagkatandaan. Sa sandaling marinig na nakakuha siya ng trabaho, maririnig din ang balita na nag-resign na siya. Minsan ay sinasabi niyang mag-aaral siya para sa civil service exam, tapos naman ay nagsimula ng online shopping mall at nasayang lang ang pera. Nang magsimula ang usapan tungkol sa kasal, nagtatrabaho siya bilang office worker sa isang maliit na kumpanya. Ang ikakasal sa aking hipag na walang maipagmamalaki ay isang lalaking nagtatrabaho sa isang malaking korporasyon at mula rin sa isang disenteng pamilya. Nagulat ako kung paano nagkakilala ang 2 taong walang koneksyon, ngunit sinabi nilang nagkakilala sila sa pamamagitan ng isang dating agency. Gaya ng inaasahan ninyo, nilinlang niya ang lahat ng specs o background ng aking hipag. Ang tanging sinabi niyang totoo ay ang kumpanya, pangalan at edad, kaya siguro ay minadali nila ang kasal. Naisip ko kung paano kong malaman ang panlilinlang na ito sa hinaharap, ngunit sinabi ng aking hipag at ng aking biyenan na huwag na akong makialam, kaya wala na rin akong nagawa kundi maging tagamasid.
Isang araw, nakatanggap ako ng tawag mula sa aking biyenan. Naisip kong, ano na naman kaya ang problema? Kaya sinagot ko ang telepono at agad siyang nagsalita. Hindi ba ikakasal na ang aming bunso? Kaya, kailangan mong bigyan ng bahay ang aking anak. Hindi ko naman ipinangako na bibigyan ko ng bahay, kaya nagulat ako sa biglang pag-uusap tungkol sa bahay. Bukod pa rito, narinig ko dati na maghahati sila sa gastos ng kasal, kaya nagtataka ako kung ano ang ibig sabihin nito. Ha? Bahay? Ako? Oo. Dati ay napagkasunduan na maghahati sila sa gastos at aayusin ang lahat, ngunit mukhang masyado nilang binabalewala ang aming bunso, kaya hindi ito pwede. Kahit nagtatrabaho ang anak nila sa isang malaking korporasyon, alam mo ba kung gaano sila kayabang? At hindi lang iyan, dahil lang may mayaman sila, tila pinagsasamantalahan at minamaliit nila ang aming bunso bago pa man magpakasal. Kaya, dahil sa tingin nila ay binabalewala ang aking hipag bago pa man magpakasal, kailangan daw nilang patayin ang yabang ng mayabang na magiging kamag-anak at manugang sa pamamagitan ng pagbibigay ng bahay. At wala raw pera ang aking hipag at biyenan, kaya kailangan kong gamitin ang sarili kong pera. Sa tingin ninyo ba ay makatuwiran ito? Dati, nanonood ako ng sikat na drama tungkol sa diborsyo at nagagalit ako, may ganoon pala talagang biyenan sa mundo? Ngunit, ang biyenan sa maktyang drama na iyon ay ang aking biyenan pala. Nagulat ako at nawalan ako ng masabi. At patuloy pa rin ang pagrereklamo ng aking biyenan. Matapos ang mahabang pagrereklamo tungkol sa magiging pamilya ng hipag, naunawaan ng aking biyenan na wala akong sinasabi, kaya naiinis siyang nagtanong sa akin. Narinig mo ang lahat ng sinabi ko, di ba? Kailan mo maipapadaan ang pera? Ikaw ay isang matagumpay na may-ari ng negosyo, kaya madali mo lang maiipon ang pera para sa isang bahay, hindi ba? Hindi ko alam kung hindi niya alam ang halaga ng mga bagay sa mundo o pinapaboran niya ang kanyang manugang. Hindi. Sa alinmang kaso, ang mismong hindi niya pagkaunawa na ang hiling na ito ay hindi makatuwiran ay nakakapagtaka na. Ma, bakit ko naman kailangang bigyan ng bahay ang aking hipag? Hindi ko naman ipinangako sa kanya na bibigyan ko siya ng bahay kapag ikinasal siya. Ni ang sarili kong kapatid na babae ay hindi ko binigyan ng bahay nang ikasal siya. Pareho ba ang kapatid mo at ang bunso namin? Pareho ba ang pamilya mo at pamilya ng asawa mo? Sige, kailangan pa rin naming maglaan ng bagong bahay para sa bunso, kaya alamin mo iyon at maghanda ng pera. Kahit ano pa ang sabihin ninyo, wala akong intensyon na bigyan ng bahay ang aking hipag na hindi ko nga nagawa sa sarili kong kapatid na babae. Gaya ng ginawa ko sa aking kapatid na babae, makakabili ako ng refrigerator, kaya kung kailangan ninyo, sabihin nyo lang. Ito ang aking plano, na pantay-pantay ang pagtrato ko sa aking kapatid na babae at sa aking hipag, kaya alam na ninyo iyan. Anong sinasabi mo? Ganoon ka kung sumagot sa biyenan mo? Dahil sobra kitang pinakikitaan ng lambing, siguro ay wala kang kinakatakutan, pero sa pagkakataong ito, ipapakita ko sa iyo kung gaano ako nakakatakot para magtanda ka. Kailan niyo ba ako pinakitaan ng lambing, ma? Tingnan niyo ngayon, humihiling kayo ng bahay na hindi ko naman ipinangako. Kapag tumatanggi ako, gumagawa kayo ng mga dahilan. Hindi ninyo masasabing pinakitaan ng lambing ang isang taong nagsasabi ng lahat ng gusto niyang sabihin, tama ba? Hoy! Hindi ka ba talaga titigil at sasagot sa akin ng pabalik sa nakatatanda? Kung ayaw kong sumagot, kailangan ko na sigurong putulin ito. Anyway, hindi ko kayang magbigay ng bahay, kaya alam na ninyo iyan. Pinutol ko ang tawag at ang aking asawa na tahimik na nakikinig sa tabi ay nagsimulang magreklamo agad nang maputol ang tawag. Hindi mo ba kayang magbigay ng bahay? Sabi ng kapatid ko. Nawawalan siya ng kumpiyansa. Bukod pa rito, dahil sa estado ng aming pamilya at trabaho, nawawalan siya ng dignidad, kaya kung may bahay man lang siya, magiging madali ang kanyang buhay may asawa. Hindi niya man lang sinabi, pasensya na sa labis na hiling. Siguro ay nagmamadali lang si nanay at hindi nakapag-isip ng mabuti. Ngunit, hindi ba dapat ay manahimik man lang siya? Hindi naman mahirap ang manahimik. Ngunit ang aking asawa ay mukhang nagdesisyon na pumili ng panig ng kanyang pamilya at hindi man lang iniisip ang aking nararamdaman o sitwasyon. Nagreklamo siya at pinilit ako. Ang galit na umakyat sa akin mula pa nang makipag-usap ako sa aking biyenan ay biglang sumabog at nagalit ako. Ano ang iniisip mo at sinasabi mo ang mga walang kwentang bagay na iyan na parang natural lang? Sa tingin mo ba ay sobra ang pera ko?
sa tingin mo ba ay mayaman ako? Isa lang akong taong nagtatrabaho ng husto para sa negosyo. Alam mo rin na ang bahay ay hindi lang maliit na halaga. Paano mo nasasabing bigyan siya ng bahay ng ganoon kadali? Hindi naman ako humihingi ng isang sira-sirang kubo. Kailangan nating magbigay ng isang apartment na halos 100 metro kwadrado, madali ba iyan? Mukhang maayos naman ang takbo ng negosyo mo. Paano mo nasasabing wala kang ganoong pera? Kung kulang, mangutang ka na lang. Nag-iisa lang siyang kapatid, bigyan na lang natin siya niyan. Sinabi ko na sa iyo, hindi ko iyan nagawa sa sarili kong kapatid na babae. Magpasalamat ka na lang na pantay-pantay ang pagtrato ko sa aking kapatid at sa aking hipag, walang diskriminasyon. Huwag ka nang maging sakim. Sa sandaling iyon, mariin kong sinabi na hindi maaari, ngunit totoo na may bigat ito sa aking kalooban. Kahit naisip bata siya at walang pinagkatandaan at nakakainis, kapatid pa rin siya ng aking asawa at ngayon ay miyembro na rin ng aking pamilya. Ano ang gagawin ko rito? Dapat ko bang bilhin ang bahay sa pangalan niya at doon sila patirahin? Iniisip na isang investment ito. Humaba ang aking pag-iisip. Kung makapag-usap lang sana ako sa aking asawa sa ganitong sitwasyon, napakabuti sana, ngunit alam kong kung bibigyan ko siya ng kahit kaunting pagkakataon, pipilitin niya akong bilhin ang bahay sa pangalan ng aking hipag, kaya hindi ko man lang siya makausap. Habang mag-isa akong nag-iisip ng malalim, unti-unting lumalayo ang aming pagsasama ng aking asawa. Mukhang labis siyang nadismaya sa akin, kaya pagkatapos ng araw na iyon, naging kakaiba ang kanyang kilos. Malinaw na sabay kaming umaalis sa bahay, ngunit lagi kaming magkahiwalay kung umuwi. Sa tuwing oras ng pag-uwi, nawawala siya at hindi umuuwi. Kung maaga, hating gabi na. Kung late, bago sumikat ang araw. Nagkaroon kami ng pagtatalo, kaya hinayaan ko muna siya ng ilang panahon. Ngunit habang tumatagal ang kanyang pag-uwi, hindi ko na lang siya kayang hayaan. Kaya, isang araw, tinanong ko ang aking asawa, "Mahal, bakit ka laging late ngayon? Saan ka nagpupunta at anong ginagawa mo hanggang madaling araw at hindi ka umuuwi?" "Nakipagkita lang ako sa mga kaibigan. Ano pa ang gagawin ko kung maaga akong umuwi? Ikaw sa iyo, ako sa akin. Sa halip na makasama ka sa bahay at makaramdam ng pagka-suffocate, mas masarap makipagkita sa mga kaibigan, kumain ng malaya at maglabas ng sama ng loob, di ba? Kaya huwag mo na akong pansinin." Pagkatapos niyang sabihin iyon, umalis na siya at hindi na ako nakapagsalita. Iyon ang sandali na naunawaan ko na ito ay higit pa sa simpleng pagtatalo ng mag-asawa. Kasabay nito, nawala na rin ang aking kagustuhang magsikap. Hindi naman ako ang may kasalanan kung bakit kami nagkahiwalay, kaya bakit pa ako magsisikap na makipagbati sa aking asawa. Sa ganoong pag-iisip, hinayaan ko na lang ang lahat at isang araw, tinawag ako ng aking biyenan sa bahay. Sa panahong iyon, sa tuwing bubuksan ng aking biyenan ang kanyang bibig, agad akong kinakabahan, kaya naisip kong ano na naman kaya ang sasabihin niya at tinawag pa ako sa bahay. Naisip ko na kahit ano pa ang sabihin ng aking biyenan, hindi ito magiging mas nakakapagtaka kaysa sa hiling na bigyan ko ng bahay ang aking hipag, kaya pumunta ako sa bahay ng aking asawa. Ngunit sinabi ng aking biyenan ang mga salita na nakakapagtaka anuman ang aking iniisip o nararamdaman. "Huling beses kong itatanong sa iyo, hindi mo ba talaga bibigyan ng bahay ang aming bunso?" "Opo. Hindi magbabago ang aking desisyon. Sige kung ganoon, magdiborsyo na kayo ng aking anak." Ang mga salita ng aking biyenan tungkol sa diborsyo ay hindi bantalang. Talagang sinsero siyang nagsabi sa akin na magdiborsyo dahil sa hindi inaasahang pagbanggit ng diborsyo, natural na nagulat ako. "Ha? Diborsyo po ang sabi niyo? Makipagdiborsyo raw ako sa aking asawa?" Sa tanong ko, ngumiti ang aking biyenan at sumagot, "Oo, diborsyo. Kung maaari lang, gusto ko pa ring panatilihin ka bilang aking manugang na matagal na nating nakasama, ngunit ano pa ang magagawa ko? Dahil patuloy kang ganito, kailangan ko na kayong ipadiborsyo. Kaya, ipapadiborsyo niyo ako dahil hindi ko bibigyan ng bahay ang aking hipag? Oo. Ikaw, tumanggi kang magbigay ng bahay, ngunit ang babaeng kasama ng aking anak ngayon ay nagsasabing magbibigay siya ng bahay, kaya ano pa ang magagawa ko?" Nagtaka ako kung bakit biglang nag-usap tungkol sa diborsyo at mayroon pala itong dahilan. Ang aking asawa na umuuwi lang sa bahay sa madaling araw ay mayroon palang ibang babae at ang babaeng iyon ay pumayag na magbigay ng bahay para sa aking hipag. Batay sa narinig ko,
Ang kabit ay isang matagumpay na babae na nagtatrabaho sa isang magandang kumpanya at mula sa isang mayaman na pamilya. Ang pagbibigay ng bahay para sa aking hipag ay hindi mula sa kanyang pamilya, kundi mula sa pera na inipon niya para sa kanyang sariling kasal. Dahil matagal na siyang nagtatrabaho sa isang magandang kumpanya, marami na siyang naipong pera. Diborsyo, asawa, kabit dahil sa sunod-sunod na nakakagulat na kwento, hindi ako makapag-isip ng maayos, ngunit sinabi ng aking biyenan ang mga salita na nagpagising sa akin. Sa kondisyon na makatanggap ng bahay mula sa kanila, nagpalit kami ng manugang. Huwag mo nang isiping magmakaawa ngayon. Dapat alam mo ang iyong lugar. Sa salitang lugar, talagang nagising ako. Naisip ko na kailangan kong ipakita ng malinaw kung sino talaga ang walang alam sa kanyang lugar at mayabang. Una, sumagot ako sa aking biyenan na mayabang sa aking harapan. Sige po, gawin niyo po iyan. Magdiborsyo na lang, ano pa? Kung tapos na kayong magsalita, pwede na ba akong umalis? Sana wala nang gulo sa hinaharap. Sana maging masaya kayo sa inyong bagong manugang. Nagulat ang aking biyenan at tiningnan ako. Marahil ay inakala niyang iiyak ako at magmamakaawa. Ano man ang mangyari, tumayo ako ng buong gilas at umuwi. Pagbalik ko sa bahay, muling pinag-isipan ko ang sitwasyon at nakakapagtaka pa rin. Nagkaroon kami ng mga problema ng aking asawa kamakailan, ngunit hindi ko inakala na magiging ganito ang aming pagtatapos. Bukod pa rito, nangaliwa pa pala siya. Ayaw kong tanungin kung bakit niya ginawa iyon o kung paano niya nagawa iyon sa akin. Umupo lang ako at inayos ang aking sarili at ang sitwasyon. At nang gabing iyon, umuwi ang aking asawa na lasing. Narinig na niya siguro ang lahat mula sa aking biyenan, kaya nakakagulat na umuwi pa siya, ngunit mas nakakagulat ang kanyang sinabi. Ikaw, sinasabi ng nanay ko na makipagdiborsyo ka sa akin at ganoon kadali kang sumagot ng sige. Kung ganoon kadali kang pumayag sa diborsyo, bakit ka pa nakasama sa akin? Bakit ka pa nagpakasal sa akin? Hindi mo ba talaga ako minahal? Ang asawang kasama mo sa hirap at ginhawa ay niloko mo, tapos ikaw pa ang may ganang maglasing at magreklamo, sinasabing may kasalanan ako. Ang nakakahiya niyang itsura ay muling nagbigay sa akin ng pagkabigo. Nakakatawa talaga. Hoy, kung maririnig ka ng iba, iisipin nila na ako ang nangaliwa at humihiling ng diborsyo. Ikaw ang nangaliwa at ngayon ay humihiling ng diborsyo. Tapos naglalasing ka pa. At bakit ka umuwi sa bahay? Sabi mo may ibang babae ka. Pumunta ka sa babaeng iyon. At bakit hindi ako makasagot? Minahal mo ba ako? Hindi ba normal na magbigay ng bahay kung makikipagdiborsyo? Paano mo nasabing makikipagdiborsyo? Hindi dahil nagtataka ako kaya ko ito sinasabi, kundi dahil talagang gusto kong malaman. Hindi ko alam kung ano ang tingin mo sa akin, ngunit hindi ako ganoon kaawa-awa para ipaglaban ang isang asawang nagkaroon ng ibang babae. Kaya magpakasaya ka sa bagong babaeng nahanap mo at mag-iibigan kayo ng matagal. Huwag mo na akong guluhin. Habang sinasabi niya ang walang kwentang pagmamahal sa akin, nakatulog ang aking asawa. Nakita ko ang kanyang cellphone sa tabi niya. Naisip kong ito na ang pagkakataon at nagsimula akong maghanap ng bakas ng kabit sa cellphone ng aking asawa. Nakuha ko ang numero ng telepono, pangalan at mga litratong ipinagpapalitan nila. At kinabukasan, paggising ng aking asawa mula sa pagkalasing, umalis siya sa bahay nang walang paumanhin at dala ang kanyang mga gamit. Nag-alala ako na baka magsimula siyang makipagtalo sa akin mula pa sa umaga, ngunit nagpapasalamat pa ako na umalis siya. Wala akong nararamdamang panghihinayang. Kung hindi lang siya nangaliwa, baka may naiwan pang kahangalan ng panghihinayang, ngunit dahil sa kanyang pangangaliwa, nawala ang lahat ng nararamdaman ko. Matapos umalis ang aking asawa, nagsimula agad ang kasong diborsyo. Natural, idinulog ko rin ang kaso laban sa kabit. Dahil sa abala ng iba't ibang kaso, mukhang naiinis din ang kabit. Sa harapan ko, pinagalitan niya ang aking asawa at ang aking biyenan na parang hinuhuli ang daga. Hindi ba pwedeng magdiborsyo lang kayo dahil sa hindi kami magkasundo? Bakit ninyo pa sinabi ang lahat ng tungkol sa pangangaliwa? Ano ba ito? Sa kumpanya, lahat ay lumabas at pinagtuturuan siya. At ang sustento ay kinuha rin. Galit na nagreklamo ang kabit sa dalawa at ang dalawa naman ay abala sa pagpapakumbaba sa harap ng kabit, nakalimutan na ako ay nanonood. Pasensya na. Pero dahil dito, mas mabilis kong nagawa ang diborsyo, di ba? Kung sinabi niyang hindi kami magkasundo lang ang dahilan, sa tingin mo ba ay agad siyang sasagot ng oo sa diborsyo?
Kilala ko ang babaeng iyan, tiyak na pipigilan niya ako at hindi siya papayag sa diborsyo. Tama ang sinasabi niya. Dahil sinabi ko na may ibang babae ako, nag-isip siya ng dignidad at agad na sinabing makikipagdiborsyo siya. Kung hindi, paano niya kaya ginawa? Pipilitin niya pa rin ang aking anak. Kaya, isipin mo na mas mahalaga ang oras kaysa pera at tapusin na natin ang kaso ng maayos. Naiintindihan mo? Walang tigil ang pagsasayaw nila sa harap ng kabit, kaya halos nangingimay na ako sa pakikinig. Sa pagitan ng pagtingin sa mata ng kabit ng dalawang tao, natapos ng maayos ang kaso. Ang paghahati ng ari-arian at sustento ay babayaran ayon sa aking hiling. Sa araw ng diborsyo, hindi lang ang aking dating asawa, kundi pati na rin ang kabit ay pumunta sa korte. Mukhang gusto ng kabit na magpakitang gilas bilang panalo, kaya humawak siya sa braso ng aking dating asawa at nagpakita ng sobrang pagka-sweet sa aking harapan. Mahal. Oh, dapat ba kitang tawaging asawa ngayon? Asawa ko, dahil ngayon ay malaya na ako sa kasal. Magpakasal na tayo agad at mamuhay ng masaya. Naiintindihan mo? Dapat mong tuparin ang pangako mo na bibigyan mo ako ng magandang buhay. Natural. Maniwala ka lang sa akin, asawa ko. Bibigyan kita ng mas masayang buhay kaysa sa hirap na dinanas mo ngayon. Napangiti ako sa nakakakilig na itsura ng dalawa. Pinanatili ko ang ngiti at nilapitan ko ang dalawa. At sa kabit na patuloy na nakangiti bilang panalo, sinabi ko, ngayon ko lang nakita, talagang bagay kayo. Pero, alam mo, hindi mo makakamit ang magandang buhay na iyon. Ang taong iyan ay hindi may-ari ng negosyo ng damit at kagamitan pambata, kundi isa na siyang tunay na walang trabaho. Siguro, ikaw ang magbibigay sa kanya ng magandang buhay. Ano ang ibig mong sabihin? Walang trabaho? Negosyante ng damit at kagamitan pambata ang taong ito. Ang negosyong iyan ay hindi siya ang nagpapatakbo, kundi ako. Ang taong ito ay nag-resign sa kanyang trabaho at pumasok sa kumpanya ko bilang isang contractual employee na mas mababa pa kaysa sa pinakababang empleyado at ngayon wala na rin siyang iyon. Oo, tama. Ang una kong ginawa matapos makuha ang pangalan, numero ng telepono at litrato ng kabit ay ang maghanap sa social media. Batay sa pag-uusap nila ng aking dating asawa, nakita kong nag-upload siya ng mga litrato sa social media at sinabing maganda ang reaksyon ng kanyang mga kaibigan. Gaya ng inaasahan, napakarami niyang in-upload na litrato sa kanyang public account. At mula sa sandaling iyon, nakasulat ang mga salitang ito. Malapit na rin akong maging ginang, ang aking sinta na magbibigay sa akin ng magandang buhay, maraming heart emoticon. Mula sa post na puno ng heart emoticon, nalaman ko na nilinlang ng aking dating asawa ang kabit, sinasabing ang aking kumpanya ay sa kanya. Ang kapatid na babae ay nilinlang ang pinagmulan at pag-aaral para makapagpakasal, tapos ang kuya naman ay nilinlang ang yaman para mangaliwa. Hindi ba sila magkapatid na talagang magkawangis? Ang kabit ay isa ring walang utak na tao. Sino ba ang nangangaliwa at sinisira ang pamilya ng iba para lang maging ginang at magkaroon ng magandang buhay? Lalo na't nagbibigay pa siya ng bahay ng ibang tao. Anyway, ito ang dahilan kung bakit minadali ko ang diborsyo. Dahil alam kong nililinlang ng aking asawa ang kabit, kailangan kong magdiborsyo agad bago pa malaman ng kabit ang tungkol sa kanyang kasinungalingan. Sa ganoong paraan, nagdiborsyo kami at dahil tapos na ang lahat, ngayon ko lang ilalabas ang lahat ng katotohanan. Ang kabit na nalaman ang lahat ng katotohanan sa isang sitwasyong hindi na mababago ay tila gustong managinip na lang. Ang aking dating asawa ay umiwas at tumalikod sa matinding tingin ng kabit, ngunit hinawakan ng kabit ang mukha ng aking dating asawa gamit ang dalawang kamay at pinilit siyang tumingin sa kanya at sinimulang pilitin siyang sumagot. Totoo ba ang lahat ng sinasabi niya? Hindi, di ba? Kakaiba ang babaeng iyan, di ba? Ngayong nagdiborsyo na kayo, nagwala na siya at nagsasalita ng kung ano-ano. Tama ba? Sabihin mo agad. Kung hindi lang kami nagdiborsyo, magiging akin na ang kumpanya niya. Talagang plano kong maging akin ang kumpanya pagkatapos kong matutunan ang lahat ng gawain. Pero nagdiborsyo kami bago ko pa nakuha ang kumpanya, kaya tama na hindi ako ang may-ari. Nang marinig ko ang kakaibang lohika ng aking dating asawa, kahit hindi ako ang direktang apektado, umakyat ang galit sa akin. Kahit nakaaway ko ang kabit. Ang kabit ay mukhang mas matindi pa ang galit kaysa sa akin, kaya kasama ang masasamang salita, pinagalitan niya ang aking dating asawa. Hoy,
Sa tingin mo ba ay tama ang sinasabi mo? Ibig sabihin, hindi ka pala kailanman naging may-ari. Tapos, ninakaw mo ang bahay ng kapatid mo? Tao ka ba? Ito ay panloloko, panloloko. Akala ko, kakaiba na hindi ka man lang niya dinadala sa kumpanya kahit ilang beses ka nang humihingi. Mahal, kumalma ka muna. Pag-usapan natin ito ng detalyado sa bahay ng nanay ko. Sinubukan ng aking dating asawa na pakalmahin ang kabit at hinawakan ang kanyang kamay. Mukhang gusto niyang umalis agad bago pa may lumabas na mas masamang salita na lalong magpapalala ng sitwasyon. Ngunit, tinabig ng kabit ang kanyang kamay at nagsimulang sumigaw ng mas malakas. Magsalita ka ng totoo. Kung magpapakasal tayo, mayroon ba talagang 40 square meter na apartment na matitirhan natin? Ang bahay na sinabi mong ipapakita mo sa akin pagkatapos ng diborsyo, na may nakatira pa ngayon, mayroon ba talaga? Sabi niya mayaman siya, pero dahil sa diborsyo at sa pagbibigay ng sustento, wala na siyang halos natira. Tapos nagsinungaling pa siya na mayroon siyang malaking apartment na halos 100 metro kwadrado. Kung wala ako sa sandaling iyon, marahil ay patuloy siyang nagsinungaling at pansamantalang nakalusot. Ngunit dahil nakatayo ako sa harap nila, alam ko ang sitwasyon niya nang higit pa sa kanya, kaya hindi siya makapagsinungaling at nakatingin lang sa akin. Nakita ng kabit ang kanyang itsura at, nang hindi na kailangang magsalita, sinampal niya ang mukha ng aking dating asawa sa aking harapan. Manloloko. May totoo ba sa mga sinabi mo? Hindi ka may-ari at wala kang bahay. Ngayon, diborsyado ka pa. Ang aking dating asawa na nasampal ngunit hindi pa rin nagtitino ay patuloy na kumakapit sa kabit. Mahal, kumalma ka muna. Pag-usapan natin sa bahay ni nanay, huwag dito. Mahal? Bakit ko naman magiging mahal? Sa tingin mo ba ay makakasama ko ang isang taong basura na tulad mo? Hindi pa tayo kasal at wala akong intensyon na makasal o makipagkita pa sa'yo, kaya alam mo na iyan. Ang kabit ay umalis at sinabi ang kanyang paghihiwalay at ang aking dating asawa naman ay tiningnan ako ng matalim at dali-daling sinundan siya. Matapos iyon, nagkagulo sa dating pamilya ng aking asawa. Ang lahat ng paghahanda para sa kasal ay tapos na, nabibilhin sa bahay na binili ng kabit, ngunit nalaman ng kabit ang lahat at sinabing ibalik ang perang pinambili ng bahay. Natural. Ang mga tao sa dating pamilya ng aking asawa ay tumugon na parang sinasabing, wala kaming maibibigay, gawin ninyo ang gusto ninyo, ngunit hindi rin basta-basta ang kabit. Nag-hire pa siya ng abogado at nagbanta na idedemanda sila at sa huli, ibinenta nila ang bahay na binili niya. Sa prosesong iyon, natural na tumutol ang dating hipag na hindi niya ibibigay ang bahay, ngunit ang aking dating asawa at dating biyenan ang nagpilit na ibenta ang bahay. Matapos magmayabang na magkakaroon sila ng bahay, hindi naman pala sila makapagbigay ng bahay. Dahil wala rin silang pera para maghati sa gastos, sa huli, ang kabilang panig ang nagkansela ng kasal at tuluyan ng hindi nagpakita. Bukod sa isyu ng bahay, ang dating hipag na mayabang dahil sa bahay ay nagpakita ng kanyang tunay na ugali, kaya nawalan na sila ng pagmamahal at nag-iisip na kanselahin ang kasal. Kaya nangyari ito, sinabi na nilang mabuti na lang at kinansela ang kasal. Sa parehong buwan, ang anak na lalaki ay nagdiborsyo at ang anak na babae ay kinansela ang kasal. Bukod pa rito, ang dating hipag na nagtatrabaho ay nag-resign ulit dahil sa kasal, kaya naging walang trabaho ang mga anak na nagdiborsyo at nagkansela ng kasal. Kaya, sa madaling salita, ang dating biyenan ay nagkasakit sa sobrang galit. Sigurado akong nagkasakit na siya sa loob. Matapos iyon, mabilis akong bumalik sa normal na buhay. Kapag may mga iniisip ako, ang pagpapagod sa sarili ang pinakamabilis na paraan para makalimot. Kaya, habang abala ako sa trabaho, isang araw ay may dumating na mga hindi kanais-nais na tao sa bahay. Hindi ko alam kung paano nila nalaman kung nasaan ako kahit nakalipat na ako ng bahay. Sa tingin ko, hindi ko kaya nang wala ka. Alam mo na, walang trabaho ako at wala akong pag-aari. Sino pa ang tatanggap sa akin? Kasama ang pag-iibigan. Halos 8 taon na tayong magkasama, kaya tanggapin mo ako ulit. Talagang magiging mabuti ako sa iyo. Hindi lang walang trabaho at walang pag-aari, kundi niloko pa ako. Bakit ko pa siya pagtitiwalaan at muling makakasama? Wala na akong intensyon na makasama ang isang taong tulad mo. Kaya, huwag kang magsalita ng walang kwenta at umalis ka na. Pakiusap,
Talagang magmamakaawa ako. Patawarin mo ako. Ang aking dating asawa ay nagsimulang magmakaawa ng labis, na parang isang taong iniwan ang kanyang pagmamataas sa pawn shop. Ngunit dahil wala akong ipinakita na reaksyon, ang aking biyenan na nakatayo sa tabi ay nagsimulang magmakaawa sa akin. Anak, huwag ganyan. Iligtas mo ang aking anak. Baka hindi na siya maging isang desenteng tao. Bakit niyo naman sinasabi sa akin na iligtas ang buhay ng anak niyo? Nakalimutan niyo na ba? Tinawag niyo ako at sinabing diborsyohin ko ang inyong anak at papalitan niyo ako ng ibang manugang. Naaalala ko pa ng malinaw. Kaya tuparin niyo ang sinabi niyo noon. Huwag na kayong magmakaawa sa akin ngayon na ibang tao na tayo. Naging malamig ako hanggang sa huli at ang dalawa ay, na parang napagkasunduan, ay sabay na lumuhod at nagmakaawa ng labis. Hindi ako nagpatinag at itinulak ko silang dalawa at sinabi, huwag niyo nang gawin ito sa akin na tapos na ang lahat. Magmakaawa na lang kayo sa kabit na iyon na mayabang. Sumigaw ako at pinaalis silang dalawa. Sa panahong iyon, dapat ay naunawaan na nila na walang mangyayari, ngunit ang dalawa ay mukhang nagdesisyon na at humiga sa sahig at nagwala. Hinding-hindi ako aalis. Hindi ako aalis hanggat hindi mo ako tinatanggap, kaya alam mo na iyan. Ako rin. Mga kapitbahay, tingnan niyo ito. Ang dating manugang ay napakasama sa dating biyenan. Hindi ba dapat maging mas maawain ang isang taong nagpapatakbo ng negosyo ng damit at kagamitan pambata? Ayaw mo rin namang makita ang gulo na ito, di ba? Kaya, makipagbalikan ka na sa aking anak. Sinabi ng aking anak na magiging mabuti na siya. Talagang mga tao sila na hindi makikinig sa salita. Naisip ko kung dapat ba akong tumawag sa pulis, ngunit nagpasya akong gumamit ng ibang paraan. Lumabas ako na may hawak na isang mangkok ng asin at isang balde ng malamig na tubig. At una, isinaboy ko ang asin sa kanilang dalawa. Ano ito? Asin ba ito? Hoy, baliw ka na ba talaga? Anong ginagawa mo sa mga nakatatanda? Hindi naman kami humihiling ng kung ano. Gusto lang namin na bumalik ka sa dati nating buhay. Dapat mo pa ba kaming sabuyan ng asin? Dali-dali silang tumayo at sa kanilang dalawa, ipinakita ko ang tubig at sinabi, kung gusto ninyong respetuhin bilang nakatatanda, dapat ay kumilos kayo ng naaayon. Kailan ninyo sinabing magdiborsyo? Ngayon, humihiling kayo na iligtas ang buhay ng aking anak. Ikaw din. Kailan mo sinabing gusto mo ang ibang babae at nagdiborsyo ka? Ngayon? Mukha ka ng basura, tapos humihiling ka ng kapatawaran? Wala kang hiya. Anyway, umalis ka na agad. Kung ayaw ninyong maging parang repolyo na binabad sa tubig alat, umalis kayo sa harapan ko. Sumigaw ako at ibinuhos ang balde ng tubig. Ang dalawa ay marahil ay ayaw mabasa, ay dali-daling tumakas. Ang nakakahiya nilang pagtakbo. Wala akong kahit anong panghihinayang sa diborsyo. Pagkatapos noon, hindi na sila bumalik. Matapos ang mahabang panahon, maayos pa rin ang aking buhay habang pinapatakbo ang aking negosyo ng damit at kagamitan pambata. Ang aming kumpanya na dati ay gumagawa at nagbebenta lang ng damit pambata ay nagpalawak ng operasyon at nagbebenta na rin ng damit ng mga ina. Dahil dito, dumami ang aking trabaho at mas marami akong kailangang bigyang pansin. Ngunit sa ngayon, nakikita ko ang mga customer na laging nasisiyahan at bumibili kaya nakakakuha ako ng lakas. Wala akong kasalukuyang karelasyon. Pagkatapos ng diborsyo, nagkaroon ako ng isa o dalawang maikling relasyon, ngunit hindi rin ito nagtagal. Kaya, sa loob ng ilang panahon, ayaw ko munang makipagrelasyon. Ayaw ko rin kasing sayangin ang aking emosyon. Dahil dito, abala ako sa trabaho tuwing weekdays at nagta-travel tuwing weekends. Kamakailan, nagsimula akong matuto ng isang instrumento na tinatawag na kalimba. Hindi ako pumapasok sa anumang eskwelahan, ngunit sapat na ang manood ng mga video para matuto, kaya napakagaling nitong instrumento na madaling matutunan. Ang kalimba ay isang instrumento na may napakagandang tunog. Kapag naririnig ko ang magandang tunog nito, pakiramdam ko ay lumilinaw ang aking isip. Sa ganitong paraan, hindi ko pinapabayaan ang aking trabaho at ang aking mga libangan at namumuhay ako ng masaya at malaya. Ito ay isang buhay na hindi ko inakala noong nalaman ko ang pangangaliwa ng aking asawa at hanggang sa magdiborsyo kami. Sa totoo lang, kahit noong nagdesisyon ako na kailangan kong magdiborsyo, nag-alala ako kung paano kung masira ako pagkatapos ng diborsyo.
Dahil ang diborsyo ay isang malaking bagay na sumisira hindi lamang sa buhay ng isang tao, kundi pati na rin sa kanyang kaluluwa. Ngunit ako na punong-puno ng pag-aalala ay namumuhay ng maayos ngayon. Ito ang dahilan kung bakit ko isinulat ang kwentong ito. Gusto kong ibahagi ang aking kwento ng paghihiganti, ngunit gusto ko ring ibahagi sa inyo na ako, na punong-puno ng mga problema noon, ay namumuhay ng maayos ngayon. Kaya gusto kong magbigay ng kaunting pag-asa sa mga taong tulad ko ay nahihirapan sa sitwasyon at nag-aalala tungkol sa kanilang buhay pagkatapos ng diborsyo, na ang pagtitiis ay hindi laging solusyon. Na ang pagsasabi ng hindi sa mga bagay na hindi tama ay ang pinakamahusay na paraan upang hindi magkaroon ng sakit sa loob. At na kailangan ninyong pag-isipan ng seryoso kung kailangan pa bang manatili bilang pamilya sa isang taong hindi kayang tanggapin ang salitang hindi at patuloy na sumasalungat. Sa pagtatapos, sana ang inyong kinabukasan ay maging kasing liwanag at kasing ganda ng tagsibol. Salamat sa pakikinig sa aking personal na kwento.